Sa mayamang bundok ng Cebu, may isang alamat na kasing yaman at kaakit-akit ng pinakamasarap na tsokolate. Ito ang kwento ni Maria Cacao na isang diwata o diyosa ng bundok. Ayon sa alamat, siya ay naninirahan sa isang gintong palasyo na nakatago sa loob ng kuweba ng Lantoy sa Argao, isang bayan sa Cebu. Ang Argao ay kinikilalang producer ng Cebuano chocolate o mas kilala sa tawag na tablea. Ito ay ginagamit sa paggawa ng sikwate, ang bersyon ng mga Cebuano sa hot chocolate. Si Maria Cacao ay sinasabing napakaganda. Isang babaeng may mahabang buhok. Siya ay madalas makita na nakasuot ng kumikinang na gintong damit. Ngunit ang tunay niyang kayamanan ay ang malawak na taniman ng kakao na kanyang inaalagaan sa maulap na bundok. Pero ayon sa mga matatanda, ang plantasyon na ito ay hindi makikita ng mga mortal o ordinaryong tao. Iginagalang ng mga lokal na magsasaka si Maria Cacao, naniniwala silang siya ang nagdadala ng kasaganaan sa kanilang ani. May ilan pa ring nag-iiwan ng mga alay sa pintuan ng kuweba o malapit sa puno ng kakao, umaasang makuha ang kanyang pabor. Sa tuwing aanihin ni Maria ang kanyang mga kakao, siya at ang kanyang mga tauhan ay magdadala ng kanilang mga ani sa ibang mga isla at mga bansa gamit ang isang barko. Siya ay naglalayag pababa ng ilog Mananga sa isang barko na puro ginto, puno ng mga butil ng kakao. Ayon sa mga tao na naninirahan malapit sa ilog, nakakarinig daw sila ng napakalakas na tunog ng busina ng barko. Ito raw ang palatandaan na dumaan na si Maria Cacao. Ang pagtanaw sa kanyang barko ay sinasabing hudyat ng masaganang ani na darating. Gayunpaman, ang kanyang paglalakbay ay hindi laging mapayapa. Ang pagdaan ni Maria Cacao ay madalas nagdadala ng malakas na ulan at pagbaha, na minsan ay nasisira pa ang mga tulay sa ilog. Ngunit naniniwala ang mga tao na ito ang kanyang paraan ng paglilinis ng ilog para sa pagdaan ng kanyang barko. Sa pag-uwi ni Maria Cacao sa kanyang biyahe mula sa ibang bansa, siya ay may dalang mga bagay mula sa ibang lugar na madalas ipinapahiram niya sa mga taga-baryo. Isusulat lamang nila sa papel kung anumang bagay ang nais nilang hiramin at iiwanan nila ang listahan sa pasukan ng kuweba. Kapag ang taga-baryo ay bumalik sa susunod na mga araw, ang mga bagay na ito ay nandun na. Si Maria Cacao ay nagpapahiram ng iba't ibang mga bagay mula sa damit, tenidor, kutsara, mga plato at iba pang kagamitan. Lahat ito ay gawa sa purong ginto. Ngunit ang mga tao ay umaabuso. Ang mga bagay na kanilang hinihiram ay hindi na nila ito ibinabalik. O minsan ibinabalik nila na sira na ang mga ito dahilan sa ikinagalit ni Maria Cacao. Mula noon, hindi na siya nagpapakita pa sa mga taga-baryo. Lumipas ang maraming taon, ang ibang tao ay tumigil na sa paniniwala na mayroong isang diwata na nagngangalang Maria Cacao. Ang kwento ni Maria Cacao ay maaaring isang alamat lamang. Hindi man ito napatunayan ng buo at tuwiran, ngunit ang kwentong ito ay katulad ng barko ni Maria Cacao na patuloy pa rin ang paglalayag sa kaisipan ng mga taong naniniwala dito. Kung meron kayong kwento o ibang bersyon, maaaring magkomento o i-share ito sa ating comment section. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood.